So mga bossing, welcome back. Last time, doon sa last upload ko ay gumawa tayo ng maliit na battery bank ng 3 to 650 cells. At yun ay pwede mong gamitin pang backup sa brownout o di kaya ay sa pang araw-araw na gamit para sa mga ilaw at cellphone charger. Ngayon ay gagawin natin siyang solar setup na pwede mo ding gawing solar setup sa bahay mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng listahan ng mga kakailanganin mong solar components para makapagbuo ka ng sarili mong maliit na solar setup. Pero bago natin simulan ay shoutout muna sa lahat ng mga subscribers natin, lalo na sa mga bagong subscribers, welcome po sa Toolbox Channel. Pero kung ngayon ka pa lang napunta sa channel na ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para magiging updated ka once may bago akong i-upload dito sa channel. So ang battery na ina-symbol natin last time ay lithium iron phosphate at may 18 Ah na ampere hours capacity at ito ay 12.8 volt. Kaya, ito ay may 184.32 watt-hours na usable energy. Itong value ng usable energy ngayon ang gagamitin nating basis sa pagpili ng gagamiting mga components para mabuo ang ating gagawing solar setup. At ito naman ang mga gamit sa bahay na pwede mong mapaandar sa setup na gagawin natin. So, narito ang mga sample na pwedeng mapagana ng setup na ito. Dalawang 10 watts LED bulb na aandar sa loob ng 6 na oras. Bali, pwede na mula alas 5 hapon hanggang alas 11 ng gabi. Isang 3 watts na ilaw mula gabi hanggang umaga. At pang-charge na din ng dalawang cellphone. Pero hindi lang ito ang kayang mapagana ng setup na ganito. Pwede ka din makagamit ng laptop dito, Wi-Fi, printers, TV at iba pa. Gaya nitong makikita natin dito, dalawang ilaw na 10 watts, ilaw na 3 watts, laptop at dalawang cellphone charger. Pwede din ganito, ilaw na 10 watts, TV at cellphone charger. Depende na lang sa watt hours consumption ng appliances mo. Basta dapat hindi ka lalagpas sa 184 watt hours ang total energy consumption. Ngayon, kung gusto mong hindi ka na mag-assemble ng ganitong battery, ay pwede ka na din bumili ng gel type battery na ganito. Pwede na itong 25Ah at pwede na rin itong 35Ah. Ang solar panel na sakto lang para sa ginawa nating battery ay 53 watts to 60 watts. Ang 60 watts sa online ngayon ay nasa 2,000 pesos. Sa mga murang solar panels, ang may recommend ko ay ito at tested ko na itong brand na ito since 2020 pa. Pero kung medyo mura at mataas-taas ang efficiency, okay naman yung mga solar homes. Tested ko na din yan, kaya lang ang 100 watts lang ang pinakamababa. Pero mas advantage naman iyon at mabilis mapuno ang iyong battery. Yun nga lang, nasa 2,200 ang presyo last check ko. At medyo malaki ang shipping fee. Pero sa setup na gagawin natin ay itong Bosca na 60 watts muna ang gagamitin natin. Ang charge controller naman na may recommend ko para sa setup na ganito ay itong blue na ganitong model. PWM ang charge controller na ito at siguradong swak ito sa solar panel at battery na gagamitin natin sa setup. Ito ay nasa 308 pesos. At kung gagamit ka naman ng inverter para hindi ka na mag-rewiring ng mga 220 volt na linya sa bahay mo, swak na din itong 500 watts ng Bosca. Yun nga lang ay hindi ito recommended na gamitin sa mga demotor na gaya ng electric fan. Pwede ito sa mga ilaw lamang, charger, TV at iba pang gadget na hindi demotor. Marami ding nagsasabi na hindi daw maganda ang brand na Bosca. Pero para sa akin, marami na akong nagamit sa mga Bosca na inverter.
mula pa nung 2020. Ay gumagamit na ako nito at okay naman basta hindi lang isasagad ang paggamit. Kailangan lang na i-maintain natin ang total wattage ng appliances na ikakarga dito. Pero kung gusto mo ng medyo durable talaga, ay marami naman ibang high frequency na maliit na gaya ng Mincela, Changi at iba pa. Basta ang may advice ko ay huwag nyo lang po i-overload. Dapat kapag nagkukonek kayo ng load ay nasa 80% lang pababa ang i-connect ninyo. Ilalagay ko na lang sa description ang link nitong mga recommended na inverter. Ngayon ay sa mga wires naman tayo. Tandaan natin na ang gagamiting value sa pagpili ng wire at breaker ay ang mga fault values. Sa solar panel to charge controller ay ang ISC at VOC at hindi natin gagamitin ang IMP at VMP. Kung gusto mo mapanood ang detalyadong tutorial para sa pagpili ng solar wires, tingnan mo lang sa description nitong video. Ang may recommend ko dito sa solar panel na wire papuntang charge controller ay minimum tayo ng gauge 14. At dapat kung maaari, hindi lalagpas sa 8 meters ang haba ng wire na ilalatag mo mula panel hanggang charge controller. At kung hindi solar cable ang gagamitin mo, ay kailangang balutin mo o enclose mo sa pipe ang wire. Yung mga HDPE na hose ay pwede na gamitin pang balot sa wire dahil gawa ito sa polyethylene na ginagamit namang pang insulation sa mga service drop wire at underground cables. At sa part ng wiring mula charge controller papuntang battery ay pwede na ang gauge 8 or mas malaki, much better. At dapat ay nasa 1.5 meters lang ang haba o mas maikli pa. Mas maganda nasa 1 meter lang. Pwede ka gumamit dito ng battery cable o TW type ng wire o di kaya ay yung mga automotive wire. Ang importante ay tama ang haba at ang kapal ng wire. At sa part naman ng battery to inverter ay pwede na din ang gauge 8. Pero mas malaki ay mas advantage para iwas sa losses. Dito kasi nag-i-exist ang malaking voltage drop sa isang solar setup. Ngayon ay sa circuit breaker naman tayo. Ang pipili natin ngayong mga breaker ay yung mga tinatawag na supplementary protection. Dalawa kasi ang reference sa pagpili ng breaker. Una ay yung mga breaker na protection para sa wire at ang ikalawa naman ay ang mga breaker na protection para sa mga components na gaya ng solar panel, charge controller at inverter. So, itong protection na pipili natin ay protection para sa mga solar components. By the way, kung gusto mo din mapanood ang detalyadong tutorial para sa pagpili ng circuit breaker, surge protection device at iba pang solar protection, ay hanapin mo lang sa description nitong video. So, imbis na circuit breaker ay pwede rin tayong gumamit ng fuse dito dahil mababa lang naman ang amperahe sa part na ito. Kaya sa ganitong maliit na setup ay fuse na lang ang gagamitin natin. Mula solar panel papuntang charge controller ay kailangang maglagay tayo ng circuit breaker o di kaya fuse. Kadalasan, makikita natin na 2 poles o 2 linya ang nilalagyan ng protection sa mga setup lalo na kung naka-breaker. Pero safe na kahit isang linya lamang ang lalagyan ng protection, gaya ng mga wiring na makikita natin sa mga sasakyan. Isang linya lang ang may fuse. Kaya dito sa setup na gagawin natin ay isang linya lang din ang lalagyan natin ng fuse. Ang maximum total current na dadaan sa linya ng part ng solar panel to charge controller ay 5.29 amperes. Kaya pwede na ang 6 amperes na breaker or fuse. Kung may available na mababa ng konti ay pwede na yon, basta hindi lang masyadong malayo ang value. Ngayon ay mula naman sa charge controller papuntang battery ay maglalagay ulit tayo ng circuit breaker. Ang magiging actual current nito ay maximum of 4.2 amperes. Kung hindi ito available ay pwede na ang mas mababa ng konti.
At sa inverter naman ay sakto na ang 30 amperes para sa full load ng 500 watts na inverter. So magkano ang gasto sa solar setup na ganito? Ang solar panel ay 2,099 at may shipping fee ito na 190. Ang charge controller naman ay 308 at may shipping fee na 50. Ang inverter naman ay 899 at may shipping fee na 85. Ang mga circuit breakers ay nasa 1,038 din. Yung inassemble nating battery ay umabot sa 2,690 ang kabuuang presyo kasama na ang BMS at active balancer. Pero kung yung gel na 25Ah lang ang gagamitin mo, nasa 1,600 ang presyo, kaya mas mababa. So, ang total cost ng solar setup na ito ay umabot sa 8,779 pesos. Pero pwede pang mas bumaba ang total cost nito kung may malapit na tindahan ng mga solar components sa area mo dahil may babawas na dyan ang shipping fee na halos 700 pesos din. So, ngayon, pwede mo nang simulan ang pagbuo nito. Sana makatulong itong video sa pag-decide mo ng iyong isi-set up na sariling solar. Maliit lamang ang setup na ganito pero laking tulong na lalo na kung may brownout. So hanggang sa susunod po at paki-like and share naman po nitong video para marami pa ang matutulungan natin. Salamat po. Ingat tayong lahat.